Magandang Lunes sa mga kapitbahay ko dito sa buong Pilipinas. Ano ang bronchopulmonary dysplasia? Ito ay isang chronic lung disease mainly affecting premature infant na nangangailangan ng long-term oxygen therapy or mechanical ventilatory support. Ang kondisyon na ito ay merong inflammation or abnormal na tissue growth sa air sacs or alveoli o kahit saang bahagi ng bronchopulmonary. Ano naman ang mga kadahilanan o factors kung bakit merong bronchopulmonary dysplasia? Ang unang factor ay ang early birth o ang ipinanganak na sanggol na hindi man lamang nakaabot sa full term or 40 or 41 weeks. Ang halimbawa ng early birth ay ang naipanganak ang sanggol sa 20 weeks, 27 weeks, 29 weeks, or 31 weeks. Ano naman ang contribution ng early birth sa pagkakaroon ng bronchopulmonary dysplasia? Ang premature na sanggol ay malimit talaga na maliit sapagkat naipanganak na hindi pa nakompleto ang development. Isa sa hindi pa nakompletong development ay ang lungs kasama na ang maliliit or tiny air sacs or alveoli na kung saan ang mga pneumocytes na nakapaloob nito ay walang kakayahang makaproduce ng sapat na surfactant. Ang kakulangan sa surfactant ay nagre-resulta sa lung collapse. Ang ganitong kondisyon ng lungs ay madaling magkaroon ng injury, inflammation at iba pa. Ang pangalawang factor ay ang low birth weight. Ano naman ang contribution ng low birth weight sa pagkakaroon ng bronchopulmonary dysplasia? Ang sanggol na naipanganak between 37 and 41 weeks ay merong timbang na 5.5 to 8.8 pounds or 2.5 to 4.0 kilograms kung sa lalaking sanggol average weight ay nasa 7.6 pounds or 3.3 kilograms at kapag sa babae naman ay 7.2 pounds or 3.2 kilograms. Ang weight categories naman para sa low birth weight baby ay merong mas mababang timbang na 2,500 grams or less than 5 pounds or less than 8 ounces. Kung ang timbang ay less than 1,500 grams or less than 3 pounds or less than 5 ounces, ito ay very low birth weight na baby. At kung ang timbang ay nasa less than 1,000 grams or less than 2 pounds or less than 3 ounces, ito ay extremely low birth weight baby. May early birth na baby pero sapat naman ang timbang at may full-term birth naman na baby pero kulang sa timbang. Early birth or full-term birth ang baby ay tinitimbang talaga ang mga ito sapagkat ito ay nagbibigay ng information kung meron bang sapat na development lalo na ang sa lungs. Ang kulang sa timbang na newborn ay merong pagkukulang sa growth and development kasama na ang lungs. Ang lungs na hindi na kompleto ang development or underdeveloped ay meron ding underdeveloped na air sacs or alveoli. Ang underdeveloped na alveoli ay merong immature na pneumocytes. Ang immature na pneumocytes ay walang kakayahang makaproduce ng sapat na surfactant at ito ay nagre-resulta sa lung collapse or ang pagiging fragility or very vulnerable na bahagi ng lungs. Ang pangatlong factor ay ang male gender. Ano naman ang contribution ng pagiging male gender sa pagkakaroon ng bronchopulmonary dysplasia? Ang alveoli cells ng male fetus na nagsisimulang mag-produce ng surfactant ay delayed na ito ng 1 to 2 weeks kung ikukumpara sa female na fetus. Kumbaga, advance ang female fetus na makaproduce ng surfactant. Ang male fetus hormones tulad ng androgens or testosterones ay merong kakayahang ma-delay ang pneumocytes or alveolar type 2 cells sa loob ng alveoli, kaya't ang surfactant production ay delayed ng 1 to 2 weeks. Kumbaga, ang sa female fetus na merong estrogens and progestins ay na-accelerate ang lung development and surfactant production. Ang pang-apat na factor ay ang small for gestational age. Ano naman ang contribution ng small for gestational age sa bronchopulmonary dysplasia? Habang nasa loob pa ang fetus sa tiyan ay nagkakaroon ng restriction for growth and development, kaya't nagre-resulta sa underdeveloped of physical growth na kasama na ang lungs at ang capillaries na nakapalibot sa air sacs or alveoli, at kapag naipanganak na ang fetus ay talagang merong struggles for air or oxygen. Ang panglimang factor ay ang ventilatory support. Ano naman ang contribution ng ventilatory support sa bronchopulmonary dysplasia? Ang premature baby or low birth weight baby na dumaan sa invasive procedure tulad ng intubation at ikinabit
Ang mechanical ventilatory machine ay nakaka-experience ng internal physical pressure and mechanical stress from the machine ay talagang maaapektuhan ang napaka-fragile na immature na lungs na nagre-resulta sa swelling or inflammation at ang tsansa na magkakaroon ng abnormal tissue repair na siyang mangyayari ang dysplasia. Kung i-summary naman natin ang contribution or epekto ng mga factors ay talagang nagre-resulta sa napaka-delicate or napaka-fragile ng lungs na madaling masira, madaling ma-injury, madaling mag-inflammation at sa bawat injury or inflammation ay nagkakaroon naman ng sariling healing process na hindi naman naaakma sa inaasahang itsura or nagkaroon na tuloy ng new tissue growth kaya't merong dysplasia. At kung nangyari naman sa loob ng lungs, ito ay tinatawag na bronchopulmonary dysplasia. Ang next video po natin ay ang clinical manifestations at ang diagnostic test. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bonggits.